Eduardo Padpad. Paano ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5? Madali naman yang ipaliwanag, kapatid na Eduardo Padpad. Una, marami lang mga kaanib sa siktang tatag ng tao ang gumagamit na diyan na hindi talaga alam kung ano ang ibig sabihin diyan. Kung basahin yung mabuti ang nakasulat diyan, napakalinaw na iyon ay kaugnay sa tinatawag na idols. Ano ba yung idols? Idols, Diyos-Diyosan yan. Anong definisyon ba ng Diyos-Diyosan? Mas mabuti, research naman pag may time. Pakita natin kung ano ang definisyon sa Diyos-Diyosan dahil ang konklusyon kasi ng ibang mga sikta na makabasa diyan para sa kanila, una, sa Protestant na aklat na ang pamagat ay Harper's Bible Dictionary. Ito yung mabasa natin. No? Page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Yon ang ibig sabihin ng salitang idols for your information. No? Pero ang tanong dito ay, ito, lahat ba na mga larawan, Mr. Eduardo Padpad, dyan sa Biblia ay ipinagbawal ng Diyos at ito ba'y Diyos-Diyosan? Bakit? Kung lahat ng mga larawan, how about ang katabing talata, Exodo 25, 17-22? Diyos mismo ang nag-utos. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubeng ginto ang 2 dulo nito. See? So, dito pa lang, makita ninyo na hindi pala lahat na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya, ang tanong, sa bagong tipan ba, pag Biblia ng Protestante ang gagamitin natin na salin, bakit salin ng Protestante? Natural. Pag Katoliko na salin, sasabihin nila na, bias yan. Mas mabuti Protestant na salin, the Living Bible. Anong sabi? O foolish Galatians. Galatia chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Itinaas ni San Pablo. Ano itinaas niya? Ang placard sa harapan ninyo. At ano ang nasa placard? Kasama ang larawan ni Kristo na namatay sa cross. O, yan. Salin yan. Kaya para sa mga allergic ng larawan, di pala yata nila yan na basa, no? Na sa Biblia, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. May mga larawan na ipinagbabawal ang Diyos, pero may larawan din na inutos ng Diyos. Kaya nga, kung basahin niyo ang ikalawang mga Kronika Kapitulo 3, versikulo 10, may ginawang rebulto ng mga kerubin sa loob ng kabanal-banalan. So mabasa natin yan. Na sa loob ng kabanal-banalan ng Diyos, bahay ng Diyos, may rebulto ng mga kirubin. At hindi lang yan. Sa Protestant na salin, tingnan niyo sa Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? Sa templo, meron daw, Diyos mismo ang nagsabi, lagyan niya ng monumento. Kaya kung lagyan niya ng monumento, at sa Ezekiel 41, 17-22, ang templo ng Diyos
ay may mga larawan, abay, mag-isip-isip na kayo. Ha? Mag-isip-isip na kayo. Kung kayo'y nagpupulong sa loob ng tinatawag niyong templo na walang imahe ng mga banal, abay, ito ba'y templo o ito'y isang budiga? No? So, diyan, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Isip-isip naman.